And ito, yung mga 5 katotohanang bagay na makikita ko pagdating sa langit. Sinabi sa Apokalipsis 21, talata 1, ngayon nakita ko ng isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Wala na ring dagat. Ngayon yung mga ibang tao, kung unang maririnig to, isipin ay yung physical na dagat. Ayun agad yung may isip. Ngayon, syempre, yung iba malulungkot kasi alam naman natin kung gaano kaganda yung dagat. Lahat halos siguro ng tao Ito yung nabibigay na view ng dagat. Ngayon, ano kayong ibig sabihin ito? Ano kayong tunay na kahulugan ng wala ng dagat? Kung iisipin o kung babasahin mo kasi ang Holy Scripture, ang buong Biblia, makikita mo na ang tubig ay salita ng Diyos. Kaya ano nga ba ang dagat? Multitude of water lang din siya, di ba pinaghalo-halong tubig. Kaya kung iisipin mo, mga maigi at babasahin mo nga din sa Biblia, na ang dagat palagi yang nakakambal sa paghukom o sa judgment ng Diyos. Katulad kay Noah, yung nagbaha dahil sa mga kasalanang nagawa natin mga tao. Pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng baha o ng judgment sa mga makasalanang tao. Na kung tutusin, pwede ding maging perspective mo dun, bumaha ng aral, bumaha ng turo, bumaha ng teaching, iba't iba. At nakay Noah yung arko, nakay Noah yung tamang teaching. Kaya dun yung maliligtas. Ganito rin yun. Yung kay Moises na pinahiwalay niya, yung physical na dagat. Maaari ring maging perspective mo dun, yung mga teaching hiniwalay niya sa tama at mali. Pagkadaan nila dun sa physical na dagat, nagkaroon ng judgment dun sa mga Ehipto na humahabol sa kanila para gawing slave ulit, di ba? Ayun yung nag-judge. Ngayon, nasa sa'yo kung saan mo titignan, kung sa physical o sa talinhaga mo siya titignan. Pwedeng both sides. Ngayon, naalala mo ba yung kay Jonah, yung kay Jonas? Binigyan siya ng misyon na mangaral doon sa Nineveh para mag-repent yung mga tao doon. Pero meron siya isang ideya na sa pansarili niyang ideya. Ngayon, sumakay siya ng bangka. Ginawa ng Diyos, nagpadala ng bagyo para tumunog yung bangka niya, kinain siya ng malaking isda. Kung ihahambing mo siya sa lahat ng kwento na binanggit ko, palaging kahambing ng dagat yung paghahatol o yung judgment ng Diyos. Ngayon, ito yung pinaka-interesado. Kung ang dagat ay judgment o kaya ang dagat ay pinaghalo-halong turo, pinaghalo-halong tubig dahil sinabi din sa Biblia na ang tubig ay turo o salita ng Diyos at ang dagat ay halo-halong tubig na galing sa river, galing sa falls, galing sa ilog o kung saan-saan, doon nagtatagpo lahat ng turo sa dagat, multitudes of water. Ngayon ito, naalala mo yung kwento ni Jesucristo na yung mga disipulo niya bumabagyo, takot na takot dahil nga doon sa dagat, dahil sa bagyo, dahil sa judgment. Pwede mong ganun pwede mong tignan sa maraming paraan. Pero si Jesucristo naglalakad sa dagat. O paano mo ngayon siya titig? Siya yung pinakamataas na turo. Nasa taas siya lahat ng mga babang turo. Nasa taas siya ng judgment. Siya yung may authority dun sa paghukom, dun sa judgment. Si Jesucristo. Siya yung nasa taas. Kasi siya, yung nag-iisang naglakad dito sa mundo natin ng matuwid. Kaya pag sinabi sa Apokalipsis, sa pahayag, sa Revelation na walang dagat, wala ng dagat, ibig sabihin wala ng judgment, o wala ng halo-halong turo, wala ng multitudes of drops of water. Kasi kung naniwala kay Jesucristo, naging matuwid ka, napabanal ka na niya, wala ng condemnation doon. Hindi ka na maghihirap. Hindi ka na bibigyan ng paghuhukom. Kapag ka totoong nasa kay Kristo ka na, gagawin ka na niyang banal, gagawin ka niyang perpekto. Lahat kayo doon, banal na. Sa buong walang hanggang panahon. Ngayon, sa pangalawa, na makikita natin, pagka napunta tayo sa langit, yung mukha ng Diyos. Sa walang hanggang sinabi sa Apokalipsis 22 talata 4, sino man ng mga Kristiyano makakita sa kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay nasa kanilang noo. Ito yung 144,000 na tinatakan na huwag pinsalain muna ang mundo hanggat hindi pa natatatakan ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang noo na magpapahayag ng salita niya at makakabuo dun sa great multitude na galing sa ibang wika, ibang nasyon, at iba-ibang bansa. Ngayon ito itatanong ko sa inyo, kung kayo ay hindi katulad ko. Ako kasi lumaki ako na wala akong tatay o walang tumayong tatay. Ngayon, pagka napunta ako sa langit, yun yung una kong pagkakataon na makakaramdam na magkaroon ng tatay. Ayun kayo, kung parehas kayo sa akin, ayun yung napakasayang nangyayari sa buhay natin kung totoong pumunta tayo doon. Ngayon ito, kung ikaw naman ay yung meron kang ama, ganun siguro yung pakiramdam. Pero masigit pa. Dahil Heavenly Father yun. Palaging makikita yung mukha niya. Ngayon kung ikaw naman yung tipo na inaabuso ka mo, kung ano pinagagawa sa'yo, dito ka pa lang din unang makakaranas ng tunay na ama. Ngayon, pakinggan naman natin dito sa pangatlo kung ano ang makikita natin sa langit. Apokalipsis 21 talata 4, at pupunasan ng Diyos ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan o kalumbayan o iyak. Wala nang sakit sapagkat ang dating mga bagay lumipas na. Alam ko ikaw na nanonood dito sa video na to, mayroon ka mga problema o pagsubok na pinagdaanan sa buhay mo, baka nung nakarang taon, baka ngayon, o baka buong buhay mo naghihirap ka. Pero dito, pinangako sa atin na kapag
Mapunta tayo sa langit kapag tinanggap natin si Jesucristo ay merong pangako na wala na. Mawawala na lahat mga pagdurusa, iyak. Mapapalitan to ng kalwalhatian, kasiyahan. Meron mang pag-iyak pa, sigurado na dahil sa tears of joy. O dahil sa pagpapasalamat. Dahil merong ama na nagmamahal sa atin at binigay yung nag-iisa niyang anak para mapunta tayo dun sa kalangitan na yun. Para maligtas tayo sa mga sarili nating kasalanan. Ngayon, pang-apat, na i-expect mo dun sa langit. Wala nang kasal. Sinabi sa Mateo 22, talata 30, sinasabi nito sapagkat sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa o pipilaan, kundi sila'y tulad ng mga anghel ng Diyos sa langit. Ngayon, yung mga ilan sa atin, mahal na mahal natin yung mga asawa natin. Pero dito, pag humarap ka sa Diyos, ikaw lang mag-isa. Sinabi din sa Holy Script, kung sino man ang nagmamahal sa kanyang anak, higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Kung sino man nagmamahal sa kanyang magulang ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ayun yung ibig sabihin nito. Wala nang kasal. Ibig sabihin, ikaw lang mag-isa, kahatulang ka na, o isasalba ka na. Pagka napunta ka na mismo dun sa langit, dun mo na makikita yung libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon na tao na nananampalataya sa Diyos. At yung isa pang perspective dito, pananaw dito, wala nang kasal, ibig sabihin, pag nakasama mo, yung mga tao o mga mahal mo sa buhay dito sa earth, doon sa langit, o nakasama mo sila doon dahil nanampalataya din sila kay Jesucristo. Hindi na katulad ng pagsasama nyo dito. Dahil ang kasal, ang buong ideya ng kasal ay for better and for worse, for richer and for poorer. Doon sa langit, perfecto na. Wala nang diskusyon, wala na kayong pag-aaway. Kaya wala nang kasal. Hindi na kasal ang tawag doon sa pagsasama nyo. Hindi purong pagmamahalan, purong kabanalan na. At saka isa pa, ang kasal ay ginawa lang para matandaan natin yung fulfillment niya. Parang ginagawa lang siya para sa pagpapaalala sa atin dun sa tunay na kasal. Dahil ang tunay na kasal ay yung kasal sa Panginoong Jesucristo. Dahil kung babasahin mo ang Biblia, ilang beses binanggit sa mga talinhaga sa Biblia na ikasal tayo sa Panginoong Jesucristo. Ito yung piging sa kordero, kasal sa kordero ng Diyos. Sinabi din ni Paul, Apostle Paul, na para siyang isang dalaga na nag-labor ng child's pain. Hinaling tulad niya yung sarili niya sa isang spiritual na babae. Dahil si Jesucristo yung magbibigay sa kanya ng binhi o ng turo o ng aral. At yung mapapangaral niya na yun na binhi, yung mga maniniwala sa kanya, yung magiging anak nila sa spiritual. Eh hindi yung 144,000, sila yung magiging babae na papakasalan ng Holy Spirit, bibigyan ng binhi, sila yung spiritual na babae, ayun yung magiging kasal. Tapos yung mga matuturuan ng 144,000 maniniwala sa kanila, yun yung great multitude na galing sa ibang wika, ibang lahi, ibang mga nasyon o bansa. Sila yung magiging anak sa spiritual. At sila maliligtas din sila dahil natanggap din nila yung tunay na aral o tunay na turo ng Diyos. Ayun yung tunay na kasal. Kaya wala na yung intimate na kasal o yung physical na kasal na katulad dito sa earth. Ngayon, pagka andun ka na at dito sa earth na to nasayahan ka sa kasal mo rito, sigurado pag nandun ka na, mas masisiyahan ka kasi marirealize mo na mas maganda pala to. Kasal ako sa Bathala, kasal ako sa Diyos, kasal ako kay Jesucristo. Ito yung katotohanan panlima na merong libo-libo, milyon-milyon na mananampalatayang magsasamba sa Diyos dun sa langit. Ayun yung makikita mo. Ngayon, meron sa inyo na nagka-travel, pupunta sa dagat, pupunta sa mga bundok, pupunta sa mga pasyalan. Ang gandang-ganda sa mga nakikita natin dito sa earth. Pero pag nandun na tayo sa langit, ikaw na lang yung mag-imagine, ikaw na lang yung humusga kung ano yung itsura ng milyon-milyon o bilyon-bilyong taong sumasamba sa Diyos ng sabay-sabay. At mangyayari yun ng magpakailanman. Kung dito, nabababoy pa minsan yung mga salita o marami pang mga humuhusga o marami pang nasasabi yung mga tao, doon wala na. Lahat, milyon-milyon, sinalang tao na yun, lahat kayo banal. Ayun na yung great multitude, galing sa iba't ibang lahi, may Amerikano, Afrikano, lahat. Itong channel na to, ang mga nanonood sa akin dito, mga Pilipino, Cebuano, Ilonggo, lahat, mga Bisaya, magkikita-kita lahat yun. Iba't ibang lahi, iba't ibang henerasyon, iba't ibang panahon, na lahat ng sumamba kay Jesucristo, na lahat na nanatili kay Jesucristo. Ngayon ito, hindi ko sabihin ako yung pinakamatalinong tao o pinakamangmang na tao, pero sigurado ako, 1, 2, 5, 4, 7, o ilan dito sa mga nanonood sa channel ko na to, sa video mismo na to, ay hindi siguradong mapupunta doon sa pinag-uusapan nating lugar, sa langit. Ngayon, kung narinig mo yung aral na to, o libo-libo mo na itong narinig, o isang beses mo pa lang itong naririnig at ngayon pa lang, nagmamakaawa ko sa'yo, suriin mo yung sarili mo, tignan mo, ihambing mo kung doon ka ba talaga mapupunta. Tandaan mo to, itong pinakahuli kong sasabihin, ang pinaka-importante. Ang tanong mo sa sarili mo, sino ba si Jesucristo? Ano ba siya? O paano ba siya gumagana? Ngayon, sasagutin ko siya sa pamamagitan ng isang kwento. Ngayon, merong isang lalaki, English author siya. Pangalan niya si Roger Bolter. Ngayon, ganito. Nasa circus siya. Nag-i-enjoy siya sa mga clowns, sa mga rides, sa mga ano. Ngayon, meron isang malaking orasan na tumunog ng 13
na beses. Baga naglolo ko siya ng 30 na beses. Tumutunog siya ng hindi naman dapat siya. Akala niya naaning na siya. Akala niya may imahinasyon niya lang yun o siya lang yung nakakalaning. Ay, may lumapit na lalaki sa kanya. Na maliit na lalaki. Sinabi, saan narinig niyo rin ba yung narinig ko? Doon sa orasan. Parang sira yung orasan, no? Ngayon, meron siyang diary na lagi niya itong dala. Sinulat niya. Tumawag ng 13 beses yung orasan. Nilagyan niya ng date, nilagyan niya ng oras. Nilagay niya rin doon kung sino nagpatunay sa kanya na hindi siya naaning o hindi siya nakakarinig ng mga imahinasyon o bulong niya lang. Na meron talagang tao na nagpatunay na tumunog nga yung orasan. Basta sinulat niya lang, diary siya. Ngayon ganito, pag uwi niya, hindi siya yung madalas nagkakaroon ng lucid dream. Hindi siya nananaginip lang yung banayad na panaginip, yung kaya mong kontrolin. Pero isang beses nagkaroon siya nito. Tapos meron doon sa panaginip niya, sa bulong niya, sinasabi na pumunta ka sa ganitong lugar, pumunta ka sa ganitong. Ngayong kinabukasan, hindi na dapat siya pupunta ron. Pero hindi pa rin siya pinapatahimik nun. Kumbaga, parang nakukonsensya siya, nagigilty siya kung anong bumubong sa kanya, kailangan niya pumunta. Ngayon pumunta siya. Pagkapunta niya ron, merong isang lalaki na hahatulan. Sabi niya, anong meron dito? Meron pong hahatulan, tinanong niya dun sa lokal dun. Meron pong hahatulan sa paglilitis, ganito, ganyan. Ngayon, sinabi nung korte, sinabi nung judge, na bago kita hatulan ng ganito, ganyan, meron ka mong sasabihin. Sabi nung lalaki, hindi po ako yung may kasalanan. Malayo po ako dun sa nangyaring krimen. Kung nandito lang yung lalaki na magpapatunay sa akin na hindi ako yun, masasabi niya lahat na hindi talaga ako yung gumawa ng krimen yan. Na wala ako dun sa pangyari. Dun tumaas siya ng kamay. Sinabi niya, ako yung lalaki na yun. Kasama ko yung lalaki na yan sa ganitong oras, sinulat ko sa diary ko. Siya yung nagsabi sa akin na naglolo ko yung orasan dito sa circus. At yung oras na yun yung nangyari yung krimen. Kaya mapapatunayan namin hindi siya yung gumawa ng krimen. Paglabas nila dun sa korte, sinabi nung lalaki na maliit, ikaw lang makakaligtas sa akin, ikaw lang nag-iisang makakaligtas sa akin sa oras na yun. Hindi ko alam kung anong himalay nangyari, paano ko napunta ron, paano mo nalaman na nangyari sa akin. Ngayon ganito, sinabi niya, hindi ako yung nakakapagligtas sa'yo, isa lang yung pwede magligtas sa ating lahat, si Yeso Cristo. Nakikita mo ako, meron akong tuot na singsing, sabi niya dun sa maliit na lalaki. Pero sa palagay mo ba, naging perfecto ako sa asawa ko? Hindi. Palagay mo ba, naging perfecto ako sa lahat ng mga tao na sa paligid ko? Hindi. Pero lahat tayo nagkaroon ng kasalanan, dalawa ang makakapunta sa langit. Isang taong naging perpekto, hindi ka talaga nakagawa ng kasalanan, which is napaka-imposible, at isang taong napatawad sa pamamagitan ni Yeso Cristo. Kasi si Yeso Cristo, yung tumubos ng lahat ng kasalanan natin. Nung ipinako siya sa krus, nabuhay siya rito. 2,000 taon nakalipas, nabuhay siya rito ng 33 years nang walang kasalanan. Pinako siya sa krus, gumawa siya ng mga himala, pinakain niya yung mga may hirap, nagpagaling siya ng may mga sakit, gumawa siya ng mga himala, pero ang ginawa niya, pinako siya sa krus, sinaktan nila, tustad yung raan, binugbog, nilagyan ng mga tinik sa ulo. At ang pinakaayaw niya na nangyari sa kanya, nahiwalay siya sa Diyos. Dahil kailangan niyang mamatay ng makasalanan para sa atin, para tubusin yung mga kasalanan natin. Kailangan niya magkaroon ng spiritual death o separation kay God. Kaya, nung pinako siya, sinabi niya, Ilay, why have you forsaken me? Ama, Father, bakit mo ako pinabayaan? Ayun yun. Hindi siya natatakot sa physical pains. Natatakot siya sa pagpapahiwalay sa kanya sa Diyos para sa mga kasalanan natin. Ngayon, pagkalipas ng 3 araw, dun lang siya na-resurrect. At yung Holy Spirit na nag-resurrect sa kanya, nasa sa'yo din yun. Naninirahan din sa'yo yun. At yan yung gagabay sa'yo. Ayan yung magliligtas sa'yo. Kasi lahat tayo makasalanan. Ayan yung magpapabanal sa'yo. Ayan yung unti-unti kang babaguhin para maging kawangis niya. Ngayon, alam mo na mamamatay ka na o mamamatay ka din na, which is alam naman natin lahat yun. Saan parang engot na tao kung alam mo, natatalon ka sa isang eroplano nang walang parachute. Ganon din yun. Kung alam mo, mamamatay ka nang wala kang Jesus Christ, na hindi mo pa natatanggap si Jesus Christ, parang hinaling tulad sa ganon. Ngayon ganito, para tanggapin siya, kailangan mo aminin lahat sa kanya ng kasalanan mo. Panginoon Yeso Cristo, hindi ko po kayang makapunta sa langit. Wala akong magagawang kahit anong pabor sa Diyos para magkaroon ako ng karapatan na mapunta sa langit. Kundi dahil sa inyo. You're the only way. Ibinibigay ko po ang buong tiwala ko sa inyo. Ngayon, tutubusin ka ng dugo niya. Yung mapula mong kasalanan, papaputuin niya to na parang niebe. Babaguhin ka niya ng totoo. Yung Holy Spirit na bumuhay sa kanya, yung maggagabay sa'yo. May iwasan mo na yung mga kasalanan mo ng unti-unti. Isang mahabang buhay na proseso. Yung pagiging banal mo ng unti-unti. Ngayon, sa maraang yun, masusundan mo na, magiging kawangis ka na ng unti-unti ni Yeso Cristo. Ngayon, itong linggo na to, gumagawa ako ng isang playlist. Tignan nyo yung video na tong kasunod. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, napakalaking tulong sa YouTube algorithm nun para ma-share pa tong knowledge na to o yung turo na to. Maraming salamat. Papanalangin ko, sana balang araw, magkikita tayo doon.